Welcome po sa ating worship service. Yan. So pag-pray nyo lang muna ako habang nagsasalita ako. Noong mga nakaraan, medyo talaga, kasi nung Teshuba, sabi ko kay Lord, kailangan meron akong may mga target nga akong gawin. And then all of a sudden, biglang yung may mga distraction kang naranasan nitong mga nakaraan. Kaya medyo humihingi ako ng tawad sa Panginoon kasi hindi ko siya nagawa. Kaya parang itong, sabi ko, Lord, habang hindi pa tapos, hayaan niyo po ako makabawi. And yun nga, kumbaga para kasing may mga ginagawa pa rin kami din sa bahay. Kaya medyo yung isip ko. Kaya pakipag-pray din niyo rin ako na ma-align yung isip ko talaga sa mga bagay-bagay. And pero itong mga lately na panay worship yung pinag-aaralan natin, naglalaro sa isip ko yung mga parang kanta na, sige, natin yung title. Yan, ang title ng message natin for today is God Deserves Our Best. Yan, sabihin nyo nga sa katabi nyo, God deserves our best. Yan, tapos ito yung mga nagpe-play sa isip ko ng mga song no mga nakaraan. Alam nyo naman to, yung sabi, yung you are deserving of all the praises, Lord, and I am yearning, ganon. Tapos yung, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. Tapos, you alone deserve our praise. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. Tapos, masyadong parang na-emphasize yung word na deserve. Tapos, parang lately nga, yung mga kabataan, kahit sa MNHS, tas Facebook, madalas naririnig ko silang sinasabi yung word na deserve. Ayan yung mga example nito. Halimbawa, ayan, ating tandaan, importanteng pahintulutan din natin ang ating sarili na magpahinga. Allow yourself to rest, deserve mo yan. Ayan. Tapos, may nakita rin ako, bahin mo na yan, Beshi, deserve mo yan. Ayan. Tapos, meron din dito, si Chinkitan, meron siyang di ba, nirelease na video, yung deserve ko to mindset, ubusin ang pera mo. Ayan, kasi may mga pagkakataon, 'di ba, yung parang may tao bibili siya ng mamahaling sapatos, mamahaling damit, 'di ba? Sasabihin niya, deserve ko 'to. Ayan. Pero ang sabi nga daw, uubusin daw niyan pera mo. Ayan, tapos yun nga yung deserve ko 'to, I deserve this, 'di ba? Yung papaspa, ganyan. Tapos you deserve it. Tapos minsan may mga naririnig ako kunwari napatid, o kaya naman may masamang nangyari may mga nangyaring masama sa kanya, sasabihin, deserve, ganyan. Parang gano'n, di ba? Tapos may mga, parang may mga ganong mga salita ngayon, yung mga kabataan na deserve mo yan. Pero ako, bigla akong napatanong na, sa Panginoon, na, Lord, halimbawa pagdating sa iyo, deserve mo ba talaga yung mga ginagawa namin? Parang gano'n. Kasi ito medyo search din ako, ano nga ba ibig sabihin ng word na deserving? Pag sinabing deserving, di ba, ito yung merong good qualities that deserve praise. Halimbawa, kumbaga parang may mga nagagawa yung isang tao na yun na maganda, deserve niya daw yung purihin siya. Tapos, ibig sabihin din ng deserving yung meritorious o kaya naman worthy. And di ba, yung worthy na term, naririnig din natin yan when it comes kay Lord, di ba? Parang halimbawa, worthy is the Lamb, worthy is the Lord, di ba? Ibig sabihin ng sa Tagalog, karapat-dapat. Tapos, worthy of being treated in a particular way. Ito mas lalong pinalinaw yung isip ko nito nung sa ko yung definition na yan, na worthy of being treated in a particular way. Halimbawa, meron kang, yun nga, yung sample nito, kunwari, yung deserving na worker, deserve niya yung ma-rewardan siya o kaya ma-awardan. Tapos yung nag-aaral na estudyante, deserve niya na magkaroon siya ng scholarship, di ba? So, yan yun, yung worthy of being treated in a particular way. Na, halimbawa, meron kang ginawang isang bagay, di ba? Ito yung karampatan na, kumbaga parang
yung pakikitungo sa'yo. And minsan, may tanong ako sa buhay-buhay, kahit nga sa akin, na minsan, kunwari sa pagpipreach, sa paraan ng pagkanta ko, sa paraan ng paglilingkod ko, minsan tinatanong ko si Lord, Lord, ito bang ginawa ko sa'yo ay deserve mo? Diba? And kahit hindi nyo ako sagutin ngayon, alam na alam nyo kung ano talaga yung mga dapat para sa Panginoon. Kasi minsan, halimbawa, kunwari, si Mayor Biason o Mayor Presnedi dati, dadating sa school namin, yung mga teachers namin o mga faculty members, naka-line up na yan sa doon sa gate. Tapos may mga kanya-kanya na yung mga sampagita o kaya basta bulaklak na isasabit nila. Tapos talagang may mga banda pa sila na engrande pagpapasok si Mayor, may background music pa. Ganon nila itrato yung Mayor. And tayo, alam naman natin na yung sinasamba natin, King of Kings and Lord of Lords. Therefore, alam natin dapat yung way o yung pagtrato natin sa Kanya. Kaya minsan, halimbawa, yung paraan natin ng pakikinig, yung paraan natin ng pag-worship, yung paraan natin ng pagsamba, tanungin natin ang Panginoon, Lord, deserve mo ba to? O tanungin natin yung sarili natin, deserve ba ng Panginoon itong klaseng pagsamba? And lately nga, no mga nakaraan, hindi ko naman, di ba, syempre, parang sinasadya, napapadilat ako every time na nag-worship tayo o kaya naman nag-pray. Dati kasi, di ba, halimbawa, nung mga bata-bata pa kayo or mga bago pa lang kayo sa Panginoon, kapag nag-worship talaga kayo, tsaka kapag nagpe-pray, mapapansin mo halos lahat nakaluhod. Then, parang bigla akong nagulat nung mga nakaraan nga, na ba't ganun, ba't ganito kami mag-pray? Halimbawa, pastoral prayer, lahat nakaupo na, o kaya naman parang emotionless, walang emosyon, yung mga parang tao. Kaya parang ako, naiiyak tuloy ako, parang sa part na, Lord, ganito ba talaga? Habang tumatagal, yung mga tao nawawala ng emosyon, o kaya naman ng galang o respeto sa'yo, di ba? And nung mga nakaraan nga, parang yun nga yung sabi ko nung OPM, na nagche-check ako ngayon ng parang giving natin, yung mga statistics, di ba? Parang iniisip ko, medyo, talaga, kailangan may i-improve when it comes sa giving. Di ba? Kasi nga, parang nung mga nakaraan, nasupalpal ako nung mga sinasabi nila, Jess, regarding sa Bible school natin, na minsan sabi ko, parang yung ganyang sakripisyo hindi pa nararanasan ng mga kabataan namin, ng mga church namin. Kasi nung mga nakaraan nga, di ba, pinag-uusapan natin yung Bible school. And ang Bible school natin, merong pinakamurang registration fee and tuition fee. Halagang 200, registered ka na. Tapos parang tatanungin mo yung mga kabataan, bakit hindi sila nakapag-aral ng Bible school? Ang isasagot nila, walang pambayad. Parang ganon. Tapos parang minsan, iniisip ko, Lord, ganito ba yung excuse na lagi naming sasabihin sa'yo when it comes sa mga parang bayarin o kaya naman yung mga pagba-Bible school. Tapos magugulat ka nga sa pag nagma-My Day, nag-i-Instagram, nagfa-Facebook, meron namang mga pambili ng milk tea. 'Di ba? May mga pang McDo naman, mix and match, kung ano-ano pa, 'di ba? Then biglang parang when it comes sa Bible school, wala. Kaya nga halimbawa yung sinabi daw ni Jess na ngayon halimbawa pag sasabihin, ate, kasi nilibre lang sa akin 'yan, yung milk tea na 'yan. Hindi mo daw ba pwedeng sabihin na sa susunod na ay hindi, fasting na muna ako sa milk tea ngayon. Imbis na ilibre mo ako ng milk tea, ilibre mo na lang ako ng registration fee ng Bible school para makapasok ako. And parang sa panahon nga natin ngayon, kailangan mabalik yung mga sakripisyong ganon, di ba? Yung parang mga radical na Christianity na gagawin lahat makapag-aral lang ng Biblia. And alam nyo, ako kasi sa akin lahat balik na tayo kasi yung church na pinakamaraming nag-outreach. Tapos biglang, when it comes sa Bible school, tapos mission pa yung pinag-aaralan, tayo yung kulelat sa Bible school. Di ba? Kaya nung nakaraan, parang nung nag-uusap kami ni Pastor JM, kahit siya, talagang niya, tinitindihan niya rin daw yung training sa mga kabataan. Halimbawa, yung music team daw, hindi daw nagpa-practice. Sasabihin niya sa music team nila, ba't hindi kayo nagpa-practice? Magagaling na ba kayo? Parang kaya nyo na ba sarili nyo? Ang huhusay nyo na ba? Parang gano'n. Naisip ko bigla, okay na rin siyang mag-rebuke ngayon eh. And minsan may tayong binibigay nga kasi sa Panginoon, di ba? Yung parang basta-basta na lang. And parang gusto ko nga sabihin to sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, na make sure na sa mga susunod na araw at panahon,
kapag naglilingkod talaga tayo sa Panginoon, we give to Him our best. 'Di ba? Na sana kapag worship na natin dito, wala nang nagkakamali ng beat, 'di ba? Every time na nagwo-worship na tayo, wala nang nagkakamaling tambourine. And nung nakaraan, kailan ba 'yon nung nag-song lead ako na yung si Bishop yung preacher natin, tapos ako yung song lead, 'di ba? Nagulat ako na wala na palang nagpa-practice na tambourine. Si Jess na lang yun nandun. Parang naisip ko, okay, siguro magagaling na sila. Kaya hindi na sila nagpa-practice, di ba? And again, hindi ko kayo sinisigawan habang sinasabi ko to. Sinasabi ko to para to enlighten you and to awaken you na kung sakaling hindi na ninyo binibigay yung best ninyo sa Panginoon, gumising-gising tayo. Amen? Kanina yung scripture reading ni Mira, parang scripture reading pa lang, ang lungkot na. Parang matindihan na yung scripture reading. Pero every time nga na nagagano ng Panginoon, He wants us to be revived, to be restored, di ba? At may gusto siyang ayusin sa mga buhay natin. And kapag tatanungin niyo ako ng mga deserving na verses, andito yan, yung mga Psalm 96 verses 7 to 9, sabi, ascribe to the Lord. Ibig sabihin ng ascribe, give, di ba? All you families of nations, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Diba? Grabe yung verse na yan, diba? Ibigay niyo talaga ang karapat-dapat na papuri sa Diyos. Ang inuutusan nga, mga pamilya, diba? Lahat ng mga nation. And Psalm 96 verse 4, sabi dyan, for great is the Lord and greatly to be praised. Sabi niyo nga, greatly to be praised. Sabi, He is to be feared above all gods. Dapat siyang katakutan. Diba? Higit sa lahat ng mga Diyos. And sabi ng Revelation 4:11, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they existed and were created. Diba? So, ibig sabihin nito, karapat-dapat talaga na papurihan at sambahin ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, karapat-dapat. And sa Malakay, ito nga, sana nababasa niyo rin yung Malakay. Ano ang pinaka sinasabi ng Malakay, ng Book of Malakay sa atin? Pag sinum up niya yung message ng Malakay, ang sinasabi lang ng Malakay doon is God deserves our best. Kapag nagpupuri, nag-aalay, nag-offering tayo sa Panginoon, best dapat. And God deserves our respect and honor. Sabi niyo nga, respect and honor. Ayan, sa mga nasa likod po, pag may dumating pa dyan na late, sabihin mo sa kanya, dyan na lang sa dulo po, umupo. Kasi minsan, halimbawa, ganun din, di ko alam kasi kung nag-manners or GMRC lahat tayo, di ba? Na kapag daw late ka, ako na-experience ko tong sawayin. Nung pumunta nga ako kay Mark Hankins na naihilang naman ako noon, tapos nag-CR ako. Tapos maya-maya, may usher sa akin na lumapit doon na sabi, Sir, hindi ka na po pwedeng mag-proceed doon po sa chair mo. Diyan ka na lang po sa likod ha, para po hindi po ma-distract yung speaker natin. And kaya parang bilib na bilib ako. Ayan, sa mga tao dito na late na nga, yung magtutugad with the glory na nga, dadating, pupunta pa dito. Tapos magdadala pang kape. Yun nga, pupunta pa dito. Tapos lahat tayo, di ba, titignan natin siya. And minsan, parang iniisip ko, yung patungkol nga dito, yung sa respect and honor, na minsan, halimbawa, may kwento din si Mark Hankins na meron daw mga hari pala, na kapag in-approach nyo sila nang nakasimangot ka, papatayin ka nila. Diba? Kasi kailangan, pag daw yung itsura mo, pag lumapit ka sa hari, kailangan daw yung maayos, yung maganda, diba? Yung parang pleasant sa paningin. Kaya di ba parang minsan may sinasabi siya sa mga anak niya o sa mga miyembro niya na kunwari mag-worship service sila. Sasabihin niya sa mga anak niya, bibigyan ko kayo ng 5 minutes, ayusin niyo yung mukha niyo. Parang gano'n, di ba? Kasi nga, haharap tayo sa Diyos eh. Haharap tayo sa Panginoon. Kaya sana maayos tayong tignan. Amen? Di ba? Pleasant, hindi ka, sumbakol yung mukha. Di ba? Talagang, tsaka sabi kasi ng Bible, enter His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Amen? At tingnan nyo, para maunawaan nyo yung sinasabi ko, ano sabi ng Panginoon sa Malakay 1:6? Sabi, a son honors his father, and a slave his master. Ngayon, sabi ng Panginoon, kung tatay ako, nasa ng honor para sa akin? Kung ako naman ay master, nasa ng respeto para sa akin? Says the Lord Almighty. Hinahanap pa rin yan ng Panginoon.
And sabi, ito matindi, Tagalog ito Malakay 1:7-9. Sabi, nag-aalay kayo sa aking altar na mga walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Imagine niyo to, church, na pupunta sila sa templo ngayon, tapos nakapila, lahat ng tupa, na bulag, tapos pilay, tapos anong gagawin? Ihahandog sa Panginoon. Kaya, intindihin nyo yung nararamdaman ng Diyos habang sinasabi niya yan. Tapos, o-offeran siya ng mga, di ba, kumbaga, hayop na may sakit. Di ba? Ito ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, subukan nyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. O kaya naman, mayor. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. Sabi, magsumamo man kayo sa Diyos, ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihahandog nyo sa Kanya. Di ba? Kasi nga, God deserves our respect. Di ba? Kaya halimbawa, ito, ang sumasalamin sa atin ngayon, ang sumasalamin dyan sa atin ngayon, yung paraan ng mga paglilingkod natin, pagsamba natin. Halimbawa, aawit ka. Anong dapat na gawin mo? Yung base. Di ba? Mag-i-scripture. Di ba? Mag-opening prayer ka. Anong dapat mong gawin? Yung base. Di ba? Kasi sabi nga ng Panginoon, subukan yung gawin mayor nyo. Di ba? Halimbawa, pag-opening prayer ka o pagbabasahin ka ng scripture kay mayor, anong gagawin mo? Di ba? Pustahan tayo, magdadamit ka talaga ng kapogi-pogi. Tapos yung talagang pagbabasa mo at pagkanta mo, if ever, gagawin mong the best. Kasi si mayor yun eh. Di ba? Ayan ang yung subukan nyo. Kaso minsan tayo, dahil nga, aral na natin ang mga service sa church, parang na tayo, prente na tayo, basta-basta na lang. Ito, magising tayo dun sa sinasabi ng Panginoon sa verse 10. Verse 10, sabi niya, mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo. At huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog nyo sa akin. That's why alam nyo bakit sa Bible, merong offering na acceptable sa Diyos, merong hindi. Like Abel, di ba? Tapos Cain. Di ba ngayon may mga Bible scholar, nagtataka sila, meron bang factor yung in-offer nila? May mga nagsasabi, kasi daw si Abel, may blood yung in-offer niya. Si Cain kasi, mga halaman, bunga. Ngayon, meron namang nagsasabing mga Bible scholar, hindi daw sa offering yon, kundi sa attitude ng puso. Di ba? Pero ano't ano pa man, dapat nga kasi ayusin natin ang mga paghahandog natin. Ayusin ang mga offering, ayusin ang mga ibibigay, ayusin ang mga paglilingkod, ayusin ang attitude, ayusin ang itsura. Amen? Kasi kung hindi, ano sabi ni Lord ulit? Mabuti pa, isara nyo na yung church nyo. Kasi bakit? Hindi rin naman ako malulugod sa inyo eh. Isara nyo na lang yung mga pinto, umuwi na kayo. Kasi bakit? Kasi gusto niya the best. Amen? To thee we ascribe glory. Di ba? Talagang lahat. Di ba? Yun the best. Di ba? Kailangan pag opening song pa nga lang, to thee we ascribe power. Di ba? Kaya sila Benin, pag nag-o-opening ng crusade yan, talagang lahat ng banda. Di ba? Kaya pag ano mo pa lang, yung pagpasok mo pa lang sa ano nila, wow, di ba? Ito ang Diyos. Di ba? Meron din akong naranasan Bible school, merong doon, pastor naman, nung kinanta yung Majesty, naka-ano sila, kaya ang ganda tignan, naka-gown sila, tapos yung parang basta sinasabit na kung ano-ano. Nung kinanta na yung Majesty, gulat ako kasi nandun lang ako wala akong kaano-ano. Pero yung pastor, Majesty, gumanon pa. Sabi ko, wow, talagang haring-hari yung tingin niya sa Diyos. Diba? Naisip ko, oo nga, no, ganun pala talaga dapat. Yung talagang kung sasamba ka, sumamba ka. Diba? At yun ang sinabi ni Pastor Mon nung mga nakaraan, na kaya tayo nagba-Bible school, kaya tayo nagpapalalim sa Panginoon. Kasi lahat naman ng mga tao sa mundo hindi alam mag-worship eh. Una, diba ngayon, kaya may church, ano ang mission ng church? To produce spiritual atmosphere. Tapos magkaroon ng mga totoong worshiper ang Diyos. Kasi pansinin nyo, ang mga tao, saan ba napupunta ang mga worship nila?
kay Taylor Swift, 'di ba? Sa mga basketball players na idolo nila. Pero pag nasa church na, ano na nangyayari? Na itatama na. 'Di ba? Nagiging kay Lord na yung worship na dapat naman talaga ay kanya. Naintindihan? Kaya yun po yun. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magmula ngayon, aayos na tayo. 'Di ba? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, okay? Yung pag nag-worship, pang Diyos. Pag nagbibigay, pang Diyos, okay? O ngayon, bakit nga ba deserving si Lord? Kahit sino sa atin, alam to. Because of who He is. Yan. Bakit nga ba deserving si Lord? Dahil sa kung sino siya, okay? Una, holy. 'Di ba? Merciful, 'di ba? Maawain. Sino dito ang thankful dahil maawain si Lord? Taas kamay. 'Di ba? Salamat sa Panginoon, maawain siya. 'Di ba? Kasi kung hindi, tapos tayong lahat dito. Sabi ng Lamentation 3:22-23. Sunod, high and lifted up, 'di ba? Higit siya sa lahat. He is good. He is great. Kaya ang ganda ng 'di ba? Tawag doon, pastoral prayer kanina na, Lord, salamat dahil kahit masama ang panahon, mabuti ka pa rin. Amen? Kasi ganun talaga. And yun nga, marami sa atin, may mga ganun talaga tayong struggle na minsan hindi maganda ang circumstansya o sitwasyon natin sa buhay. Pero thank God, God is good. Amen? All the time. And all the time, God is good. Sunod naman, He is great. Di ba? He is powerful. He is sovereign. Diba? Nung nakaraan, nagsend ako ng message sa inyo kasi revelation yun ni Lord sa akin na kung tinalo at tinulungan tayo ng Diyos laban sa demonyo, laban sa kasalanan, how much more, di ba? Kaya niya tayong tulungan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen? And also, above all, God of everything, and He is the King of kings and Lord of lords. Okay, sunod naman, bakit deserving si Lord? Because of what He's done naman. Yan. Bakit deserving siya papurihan? Ito, alam niyo rin yan. Dahil created niya tayo. Diba? Dahil kinreate niya tayo, and also, niligtas niya tayo. Niredeem niya rin tayo, tinubos. Diba? Sino naman dito ang mga tinubos ng Panginoon? Na dating pagmamay-ari ka ng demonyo, ng diablo o ng mundo, na ilipat ka na. Diba? Sa kaharian ng Panginoon. Dati ang umaano lang sa'yo, gumagamit sa'yo sa talento mo ang mundo. Ngayon, nagagamit ka na ng Panginoon. Also, sanctification, pinapaging banal. And yung favorite natin, yung justification, di ba? Yung just as if you have not sinned. Yung parang wala kang nagawa, parang wala kang ginawa. Di ba? Yung God, remember your sins no more. Di ba? Kinalimutan niya ang lahat ng yon. Sa mga pagpapagaling, ito maraming thankful dito na pinagaling ni Lord, anumang sakit at karamdaman. Deliverance, pinalaya ka. Sino dati dito ang addict, di ba? Meron kang mga addiction pero pinalaya ka ng Panginoon. Amen? Amen. Freedom and restoration. Ito nakakatawa yung di ba, ma-restore. Yung parang yung ninakaw daw ng demonyo sa'yo, ni-restore ng Panginoon, di ba? Minsan 7 times, 7-fold, minsan naman 100 folds pa, di ba? Mga kakataong kasing ganun yung may mga nawawala sa atin. Pero kagaya ni Job, kaya doblehin ng Panginoon ang mga pagpapala natin. And also, protection and provision. Yan, yung mga nagte-testify dito ng mga nakamotor, mga nakasasakyan, kung paano silang pinoproteksyonan ng Panginoon. And also, yung provision nga, tsaka yung guidance. Nung sabi ko nga sa inyo, di ba, nung nakaraan may testimony ako sa OPM na sabi ko, Lord, wala kasi kong pang-aano sa care group, pero bigla-bigla ako nagpapasalamat kay Lord kasi bigla-biglang may magsasabi, Pastor, anong gusto niyong merienda? Yan, siya yung nagpapamerienda, sila yung nagpapamerienda sa care group. And yun nga, when God guides kasi, He provide. Diba? Talaga nagpa-provide ang Panginoon. And yun nga, yan, yung guidance. Kaya, halimbawa, yung mga kaka-college lang dito, kaka-high school, bagong working, ano man ang harapin nyo, i-guide kayo ng Panginoon. Okay? Ngayon, ano ba ang mga halimbawa na bagay? Ito lang, mga konti lang na deserve ng Panginoon. Ano yung mga bagay na deserve ng Panginoon? Una, yung mga pagsamba at papuri. Kaya pag dadating ka sa church, huwag ka nang mag-isip. Diba? Huwag ka nang mag-intay sa challenge ng song leader. Pero yung mga song leader naman, huwag nyo naman tong gawing excuse. Hindi na tayo magcha-challenge ngayon. Diba? Kailangan kasi, hindi na tayo from time to time china-challenge.
Pagdating mo ng church, alam mo na kung anong gagawin. Anong gagawin? Mag-worship. Di ba? Magpuri sa Diyos. Amen? Kahit ano pang sitwasyon mo, malungkot, masaya, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Sabi nga daw, kapag nag-fail ka, God is greater than your failure. Di ba? Kapag naman ikaw ay ma-feeling, di ba? God is greater than your feelings. Di ba? Ano man ang nararamdaman mo. Naintindihan? Huwag mong i-bound, huwag mong kulungin ang Panginoon sa nararamdaman mo ngayon. Magpuri ka. Diba? Magpuri ka. Praise the Lord. Chan, chan, chan. Magpuri ka. may pinapatugtog ako sa bahay na gano'n eh. Magpuri ka, diba? Tapos yun yung line up ko. Diba? Kaya nakakasayang pakinggan nyo. Tapos biglang tutugtog. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa, diba? Oh, praise the Lord. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Diba? Tapos, pagmamahal. Diba? Yung pagmamahal natin, karapat-dapat ang Diyos dyan. Yung love. Diba? Minsan tayo may mga pinagbibigyan kasi tayo ng puso kaya tuloy nadudurog yan. 'Di ba? Na broken hearted ka. Pero ang dapat na binibigyan kasi ng pagmamahal at pagdakila, alay sa iyo aming Ama, Diyos talaga. Amen? 'Di ba? Wag mo agad ibibigay yan sa katabi mo, baka basagin yan. 'Di ba? Baka basagin yung puso na yan. Ang para maging safe yan, ibigay mo sa Panginoon. Amen? Yung mga please be careful with my heart, hindi yan matutupad ng tao, 'di ba? May time talaga mag-aaway at mag-aaway kayo. Pero si Lord, yan, talagang iingatan niya yan. Gustong-gusto niya yan. Yung pagdakila and also pagsunod, 'di ba? Kung meron tayong dapat sundin dito, 'di ba? Si Lord 'yon. Sabi nga ng mga apostol, we must obey God rather than men. Pag hindi mo alam kung anong gagawin, sinong susundin, we must obey God rather than men. Okay? And paggalang, respeto, paano ba, halimbawa, pero taas ang kamay dito ng mga elementary pa lang, tinuturuan na kayong gumalang. Taas kamay. Di ba yung naranasan nyo yun, yung multiple choice. Kapag may nakita kang lola na tumatawid sa kalsada, anong gagawin mo? A, aakayin. B, tatakbong mabilis. C, papatirin. Letter D, all of the above. Diba? O sino yung mga nakaranas nun? Yung tinuruan ka talaga na gumalang, 'di ba? Halimbawa, ano ang gagawin mo kapag tawag doon, kapag pinapasok ka ng kapitbahay mo sa bahay nila? A, pumunta hanggang kwarto. B, buksan ang refrigerator, 'di ba? C, pakialaman ng mga gamit. And D, wala sa nabanggit. So, kung ikaw ay may paggalang at respeto, ano sagot doon? D, wala sa nabanggit. Kasi lahat ng A to C, pakialamero. Di ba? Ikaw ba naman kabago-bago mo palang rep, di ba? Titingnan mo kung ano yung mga nasa tokador, ganun ba yon? Kaya, alam nyo, ang paggalang, tinuturo yan umpisa pa lang, sana. Di ba? Na mga magulang pa lang eh. Kaya dapat, ina-apply din natin sa Diyos. Amen? Yung mga Koreano, kaya kami bilib sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi pag dumadating sila sa church, na-experience namin yun. Ako nakaranas na akong tumira kasama ang isang Koreano. Actually, maraming mga Koreano sa mission house. And alam ko talaga yung mga nila, parang routine. Tapos mga ugali nila, pagpapasok talaga sa church. Gaganon talaga. Tayo, ay, kamusta ka na, Juliana? Mirabe! Di ba? Ang ingay agad. Di ba? Pag pumapasok sa church, pero sila, grabe yung reverence nila. Pag sinabing, pupunta tayo, we go church. We go to church. Ganyan. Alam mo na ang gagawin. Minsan nga napapahiya talaga ako. Moksanim. Want to eat. Talagang nagpe-pray. Tapos, may mga time, nahandaan na namin ng almusal. Wala, hindi talaga pinansin. Lumamig na yung almusal. Bakit? Kasi inuuna talaga na mag-pray. Naintindihan? Alam nila yung mga paggalang. Tapos yung luhod, pag lumuluhod talaga sila, luhod na luhod. Kahit anong edad pa nila.
Well, ako naintindihan ko naman kung halimbawa may mga rayuma na yung iba sa inyo in Jesus name, 'di ba? O kaya naman hindi nyo talaga kayang lumuhod for some reasons. Pero kung kaya nyo naman, luhod kayo. Okay? And also yung banal na takot at paglilingkod. Itong banal na takot na to, prayer talaga namin 'yan sa bawat isa. Kasi kapag may banal na takot ka ring magkasala. Takot ka rin na yung magbigay ng sakit sa puso ng Panginoon. Okay? So yan yung mga deserve niya. Ano pa? Ito basic na basic, 'di ba? Pero nalilimutan natin. Yung mga time, talent, tithes, and treasure. Minsan, halimbawa, tanongin niyo sa yung time niyo. Minsan ba yung time natin na ibibigay talaga natin ng best sa Panginoon? Halimbawa, yung mga natin dito, ito usapang late ulit tayo. Minsan, halimbawa, pag nalilate kayo, tinatanong nyo ba yung sarili nyo at si Lord, kung yan na ba talaga yung best na mararating nyo sa buhay? Halimbawa, ang service ay 9:50. Best mo na ba talaga yung yung pagdating ng alas 10 o kaya ng 10:05 o may aaga pa yan? Diba? Kasi God deserves our best. Intindihan? Amen? Di ba kaya minsan makonsensya tayo o makonvict kapag dinadatingan natin ng Panginoon dito ng late na. Dapat talagang, di ba, naintindihan natin kapag may mga traffic, pero halimbawa linggo-linggo na, naging habit na, di ba? Naging ugali na. Hindi na po yan acceptable. Hindi na po yan reasonable, di ba? Kaya dapat, intindihan natin yung mga talent natin, yung mga ito, ginagawa ba natin yung best natin para hindi na sana makapanglait, hindi na sana makapangtukso, di ba? Kasi, di ba, minsan araw-araw tayo talaga, hindi tayo nakokontento hanggat walang nilalait, di ba? Sana sa mga salita pa rin natin, nagiging banal po tayo. Amen. Maraming mga tumatawa dyan. Marami bang tinatamaan. Kasi, di ba, parang araw-araw na lang ng buhay ng tao. Meron tayong ganon. And also, tithes. Ito, at makinig kayo ha. Ito kasi, most especially sa lahat ng mga gumaganap na, huwag sana natin i-excuse yung mga ganap natin. Halimbawa, hindi porke nagpapiano ka, kakaligtaan mo na yung tithes mo. Dapat nga, halimbawa kapag nagpapiano ka o kaya music team ka, tambourine dancer ka, nagpa-flag ka o may gaganapan ka, nauuna na yung tithes mo dun sa sa offering bag. Hindi yung parang biglang 'di ba? Dahil nga gumaganap ka, nakakaligtaan mo na magbigay sa Panginoon. Ang pagbibigay din sa Panginoon, worship natin 'yan. 'Di ba? Amen. Uy, parang masyadong inaano ni pastor yung pagbibigay eh. Kasi nga kailangan nga nating i-improve. 'Di ba? Parang tungkol sa love, 'di ba? Halimbawa may mga pastor na nagtuturo ng love. Bakit? Kasi hindi pa nagma-manifest. Kaya love sila ng love ng love. 'Di ba? May mga faith naman, may mga giving. Kaya dito sa atin, itinuturo natin 'yon. Tsaka sana 'di ba, ang ma-improve sa atin yung sana hindi tayo takot sa ambagan. 'Di ba? Hindi lumalaki butas ng ilong natin pag naririnig natin yung ambagan, 'di ba? Yung parang halimbawa, ikaw din naman yung lalangoy sa swimming pool na ka pang mag-ambag ng 200 lang naman. 'Di ba? Ikaw din naman yung kakain ng mga inihaw na bangus, 'di ba? Pero takot na takot ka mag-ambag. 'Di ba? Yung parang kunwari, hayaan mo na nga. Minsan kasi may mga ganun, di ba? Yung parang sila na nga walang ambag, sila pa yung ang daming kinain. Di ba? Kumaga parang, yung parang isip, ayan, kaya ayusin natin to, mga kapatid, ayusin natin to. Para yumaman na yung church, sumagana na tayong lahat. Ayusin natin yung pagbibigay natin. Nung OPM, sabi ko sa kanila, nililimitahan natin ng Diyos sa paraan ng pagbibigay natin. Okay? Pero kung gusto mo na punuin ka ng Diyos ng pagpapala, mangyari sa iyo yung kalooban ng Diyos tsaka yung salita ng Diyos, magbigay ka. Okay? Tsaka 'di ba sabi ng Proverbs, ang mapagbigay hindi kailanman naghihirap. Sa halip yumayaman pa nga. 'Di ba? Hanapan niyo ako ng cheerful giver na naghirap. 'Di ba? Papalakpakan ko. Hindi, 'di ba? Kumbaga parang wala. Lahat ng mga cheerful giver, nagbibigay sa Panginoon at ang Diyos ang source nila, hindi naghihirap, hindi nagkukulang. Amen? Amen. Okay? And sunod, treasure nga. Tapos ito, nilagay ko lang yung what, di ba? Yung words, heart, and action, and thoughts.
Pero yon, kailangan nating ibigay sa Panginoon lahat ng yan. Kaya sa susunod, magbibigay ka, maglilingkod ka, sasamba ka sa Panginoon, ito yung mga tanong mo sa sarili mo. Yan na ba yung best? Yan. Tapos, deserve niya ba to? Deserve ba to ni Lord? And matutuwa kaya siya dito. Yan. Kaya nung in-example ko, di ba, yung sa theater nung nakaraan, kapag pinaarte at pinadrama rin naman kayo ni Ate Rachel, drama kayo. Di ba, arte kayo. Hindi nyo kasi naabutan ata yung mga drama din nila. Saan ba si Risa? Si Risa dati, di ba? Ate Risa, kapag sinabing, sigaw! Ah! Pag sabi mo, Jesus! Jesus! Di ba? Kaya naman yung mga nanonood, iyakan na eh. Di ba? Kasi talagang arting-arte, dramang-drama ang Ate Risa nyo. Di ba? Kasi alam niyang for the glory of God yun. Di ba? Minsan, di ba, pag halimbawa pinagte-theater ka, anong ginagawa? Nagdadrama. Ayaw ko po. Alo na, sigaw! Jesus! Sigaw nga, Jesus. Diyan yung crush ko eh. Diba? Kaya tuloy, parang exciting part na, ayan na, sisigaw na. Diba? Kaso, wala. Diba? Kasi nahihiya. Diba? Minsan, parang iniisip pa yung sarili. Diba? Pero pagdating sa mga ganyan, sa mga sayaw, kanta, para kay Lord yan. Amen? Diba? Sa choir, pag pinapa-choir kayo, minsanan lang naman yun sa isang linggo, bukan nyo na yung bibig nyo. Hindi yung ang arty. Diba? Diba? Today. Diba kailangan, we lift our voices. Diba? Ganun yung lift our hands. Oh? Diba? Talagang bukang-buka yung bibig. Sa voice lesson, tinuturo rin yan eh. Pag sinabing, sabi mo, diba? Pag sinabi, diba? Talagang, ganon. Intindihan? Amen? Hindi yung, Yan. Kasi dapat yung deserve ni Lord yung, yung matuwa siya. Amen? Amen. Tas eto nga, nung nakaraan, di ba, naalala ko ulit yung preaching ko sa yung how great is our God. Alam nyo, when it comes sa nature, sa creation, wala silang problema dyan. Alam nyo ba na ang mga planeta, ang mga galaxy, di ba, na nila yan, na-discover nila yan na may tunog. Ang mga planeta, yung galaxy, di ba, may star pa nga na nag-worship daw talaga kay Lord. Ang tunog, tadadatat, 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 tadadatat. Tapos, ayan, di ba, may ganito tunog. Tapos, di ba, nila, parang pinag-combine nila yung mga tunog ng star, tapos tunog ng whale na, tapos ang nabuo, how great is our God. Di ba, ang galing. Di ba? So, ang creation, ang mga planeta, galaxy, di ba? Ay nagbibigay talaga ng glory, ng papuri sa Panginoon. Ngayon, dumating din, di ba? Ang mga scientists, next natin. Napansin din nila na bawat mga hayop, may mga kanya-kanya din paraan ng worship. Di ba? Ang mga ibon, kumakanta, birds in the sky, sing their songs. Diba? Kasi mga, nalimutan ko anong tawag dyan. Daga ba yun? Esquire. Ayan, di ba? Nag-worship din sila kay Lord. Di ba? Yung yun, yung dulo. Anong tawag doon? Ito. Yung may black eye. Panda. Panda yan. Okay, panda, di ba? Tapos yun nga yung whale. Yung mga yan, nagbibigay talaga ng worship kay Lord yan. Di ba? Hindi lang sila basta nag-iingay. Di ba? Kaya nga, kahit yung manok, di ba, nakakatuwa, nauuna pa sa inyo gumising, kukurukuk! Di ba? Papuri nila yon kay Lord. Hindi sila nag-iingay kagaya mo. Di ba? Kagaya lang ng sino sa atin. Di ba? Kundi, nag-worship sila kay Lord. Wala silang problema. Then, nagulat tayo dun sa sinabi ni Berna nung OPM, kasi ang mga plants din pala, may kanya-kanyang sounds din, di ba? May niligay na equipment para marinig yung mga sounds. Di ba? Kala mo nung pinarinig, kala mo mga strings, di ba? Kala mo may mga iba't iba rin. Yung tapos nakita natin nung diniligan, mas sumaya yung halaman. So therefore, walang problema. Creation, yung mga animals, yung mga plants, di ba?
ay nagbibigay ng glory sa Panginoon. Tapos nagulat ako kasi 'di ba may nabasa ako na next natin sa Bible na sinasabi ng Diyos, pag hindi kayo nag-worship sa akin, yung mga batong to ang mag-worship sa akin. 'Di ba? Ngayon, ba't nasabi yun ng Panginoon? Kasi posible din. Pero wala akong paparinig sa inyong sound. Naisip ko lang na posibleng gamitin yun ng Panginoon para lang may mag-worship sa Kanya. Ngayon, ano ang sinasabi ko dito? Kung lahat ng mga yan ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, dapat tayo rin. Amen? Tayong mga tao lang din. Tayong mga tao din. Naintindihan? Ngayon, nag-search ako, sino ang mga sample ng mga tao na naiintindihan talaga nila yung worth ni Lord, yung value ni Lord, yung naiintindihan talaga nila kung ano yung deserve ni Lord. Meron akong 3 na nakita, na tuwan-tuwa ako na dapat gayahin natin. Una, si David. Siya ang gagayahin natin when it comes sa pagpupuri. Diba? Kasi nabasa nyo sa 2 Samuel 6:14 na nung na-re-establish na ulit yung Ark of the Covenant doon sa kanila, ano nangyari? Diba? Nagpuri siya sa Diyos. Diba? Tapos sumayaw siya para sa Panginoon. To the point na yung asawa niya, ano sabi? Uy, ano ka ba naman? Hari ka pa naman, halos makitaan ka sa pagpupuri mo. Ano ba naman ginagawa mo, diba? Pero para kay David, ano yung prinsipyo niya? Ginagawa ko ito para sa Diyos. Para sa Panginoon. Hindi para sa iyo, Mikal. 'Di ba? Para sa Diyos. Bakit? Kasi alam ni David na karapat-dapat ang Diyos. 'Di ba? Kaya halimbawa kapag nagpupuri tayo, sumasayaw tayo, 'di ba? Tayo ay umaawit sa Panginoon. Paano kayo magpuri? 'Di ba? Ito talagang nag-impact din sa akin 'to yung sinabi ni Ate Mer na ang papuri, mataas. Ang worship, malalim. 'Di ba? So therefore, i-apply natin. Diba? Kaya kapag sinabi, let's say, praise the Lord! Praise the Lord! Let's shout, hallelujah! Hallelujah! Ayan, diba? Talagang dapat yung para sa Panginoon, para sa Diyos. Huwag tayong madamot. And dito nga, sa Psalm 18 naman, 1-3, naintindihan ni David ano ang halaga ng Panginoon. Ito, pero additional kasi yan na sermon, another preaching yan, pero hindi ko na masyadong aanuhin sa inyo. Pero ang sinasabi niya lang talaga, kapag binasa niyo yung Psalm 18 verses 1-3, God is worthy of our delight. Yung yung saya natin, yung talagang pag-enjoy natin, karapat-dapat ang Panginoon doon. And meron nga akong nabasa na sinabi ni John Piper na nakaka-rebuke din, na kapag daw ikaw, boring na boring ka daw sa Diyos, 'di ba? Malungkot ka na. Bakit? Kasi wala daw kahit kailan na makakapagsaya sa'yo. Parang heaven daw has not, kumbaga parang wala daw alternative yung kalangitan, kundi ang Diyos lang. 'Di ba? Kaya nga may sinabi, 'di ba? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Kasi kung hindi mo makikita yung enjoyment sa Diyos, kawawa ka. 'Di ba? Kasi kahit saan ka pumunta, kahit anong bilhin mo, kainin mo, maboboring at maboboring ka. 'Di ba? Kaya God is worthy of our delight. Sunod, God is worthy of our dependence. Yung pagtitiwala natin. 'Di ba? Sino dito ang alam natin na hindi nagfe-fail? 'Di ba? Wala. Lahat ng tao nagfe-fail. 'Di ba? Pero si Lord hindi. Kapag nag-promise siya, ginagawa niya. Okay? And pangatlo, God is worthy of our devotion. Lahat 'yan, letter D, delight, dependence, tsaka devotion. Pag sinabing devotion, ito yung talagang yung pagiging devoto pag sinabing 'di ba, yung Bible reading, 7 chapters a day 'yan. 'Di ba? Pag sinabing pray, laging nasa church 'yan. Kapag sinabing attendance, laging 'di ba, kumpleto. Naintindihan yan ang devotion, okay? So 'yan ang matututunan natin kay David. Isa. Tapos sunod naman, ito naman. Yung sana alala niyo yung widow na nagbigay ng yung barya, 'di ba? 2 mites. Ayan, sa Mark 12:41-44. Ano ang comment sa kanya ng Panginoon? 'Di ba kasi nga doon daw sa kanila, pag naghahandog sila sa templo, alam niyo yung parang vessel na ganon. Ang ginagawa ng mga lalang-lalo na yung mga Pariseyo, kasi tumutunog yun talagang ginaganon nila, kinakalansing nila. 'Di ba? Tapos para nang sa gayon, yung mga tao mapansin kung ang laki ng giving, ang laki ng mga binigay. Pero meron kasi doon widow, sa Tagalog ang widow? Balo, byuda, 'di ba? Na offer, nagbigay
pero di man lang marinig. Pero anong sabi ni Jesus? Sa lahat ng mga yan, siya yung pinakamalaki ang bigay. Bakit? Yun pala, yun na lang ang meron siya. Naintindihan? Kaya alam nyo, sa pagbibigay din natin, ganon, ang best na pagbibigay, yung merong value sa'yo. Yung alam mo na, na medyo masakit, di ba? May sakit na dala sa'yo. Na alam mo na dito sa bagay na to, sa pagbibigay mo, merong sakripisyo in your part. Naintindihan? Kasi nga naman, di ba, marami mga nagbibigay, tayo minsan nabibilib tayo, wow, grabe! Grabe yung binigay, 1,000,000! Wow! Di ba, wow na wow tayo. Pero alam niyo ba, pag tiningnan sa record, di ba, parang bilib tayo sa yung pala, may mga billion siya, di ba? Grabe yung niya. Kaya, hindi daw ganon, yung nakakabilib. Ang nakakabilib, ang talaga nakakapag-please sa Panginoon, yung, kung yun ay para sa iyo na lang, di ba? Para sa ikakabuhay mo na lang yun, life and death mo na yun, pero binigay mo pa. Naintindihan? So ngayon, may lesson dyan. Ang lesson dyan, sabi dito, our giving is not measured by the sum, but by the sacrifice. So, naintindihan nyo yun? Minsan may mga ganun tayong parang payabang sa Panginoon. Lord, para sa iyo yan. Pero di ba doon sa, kay Oswald Chambers, ang sinasabi niya doon, hindi daw tinitignan ng Panginoon kung magkano yung binigay mo. Ang tinitignan ang natira sa'yo. Diba? Kasi minsan, binibigyan natin ang Diyos ng 5 piso. Ang natira sa atin, 500. Wow, nakaka-bless naman. Diba? Parang sa part ng Diyos, yayabangan mo ako ng ganyan. Parang ganon. Diba? Parang ang tingin natin sa Panginoon, niya pa, yung utang na loob niya pa na nagbigay tayo. Hindi ganon. Okay, pangalawa, sometimes less is more. Basta't mahalaga yung less na yon sa'yo, more yon sa paningin ng Panginoon. And also, outward appearances can be deceiving. Di ba? Minsan parang tayo kasi nang-judge tayo ay ito, hindi to giver. Ito giver to. Pero we never know. Hindi natin alam. Kasi di ba, ang makakaalam lang niyan ay ang Diyos. Kung talagang giver siya, darating yung time, re-rewardan siya ng Panginoon. Diba? Pero yun nga, outward appearances can be deceiving. Minsan, may mga parang mahihirap, pero grabe pala magbigay. Meron namang mga mayayaman, pero wala pala. According nga sa COP, diba? Sabi ni David Samral, doon sa church nila, hindi niya daw doon inaasahan yung mga millionaire, yung mga milyonaryo. Bakit? Kasi napansin niya daw sa mga milyonaryo, hindi daw talaga giver. Ang mga giver sa kanila, yung mga empleyado, mga working. Kasi alam niya kung bakit. Alam daw ng mga working kung saan kasi galing yung mga yung mga lakas nila para magtrabaho. Diba? Kundi sa Panginoon. Pero yun nga, yung mga milyonaryo daw, sila pa daw yung mga hirap na hirap ibigay yung tithes. Diba? Kaya hindi niya daw yun inaasahan. Diba? Kundi ang nabibilib siya sa mga working. Okay? So yun. And also, sunod naman, radical faith results in radical action. Na kapag may faith ka kasi, may action ka, di ba? And sana nga, yun nga, radical, parang out of nowhere, unusual, extraordinary. And panglima, it is not the act of giving, but the heart behind it. Na halimbawa, tayo ba pag nagbibigay tayo, kasama ba yung puso natin? Tayo ba ay glad? Masaya ba tayo? Sinabi ni Papa, di ba? Meron daw 3 klase ng nagbibigay sa Panginoon. Merong mad, merong sad, pero yung pangatlo, glad. Glad dapat tayo. Okay? O, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang glad yan? Ayan. So, dapat glad natin bigyan ng Panginoon. And number 6, everyone is equal in God's eyes. Ayan. Although, di ba, may mga katuruan tayo na unique tayo, pero lahat kasi pantay-pantay sa Kanya. Ibig sabihin, lahat pwedeng magbigay, lahat pwedeng maglingkod, di ba? Lahat pwedeng magparangal sa Kanya. And yun nga, yun yung sa giving. Okay, una, praise si David, yung giving dun sa widow. And pangatlo, ito rin, gayahin din natin to, yung worship. Sa yung naman, yung woman with the alabaster jar. Sabi ni Berna, si Mary of Bethany daw to, di ba? Mababasa niya yan sa Luke 7:36-50. Ano ang nangyari dyan? Di ba? Na si Jesus, nasa isang bahay siya, tapos ang ginawa ng babae na to ay binasag niya yung pabango niya, di ba?
at inilagay sa ulo ni Jesus, tapos syempre, tapos yung paanga ni Jesus, hinahalikan niya, tapos ang ginagamit niya ay ang kanyang buhok. Tapos yun nga, sinasaway nga kasi siya ng mga disciple nung time na yon, na sinasabi ng mga disciple, kung yan ay ibebenta, makakatulong pa sana yan sa mga mahihirap, parang ganyan. Tapos ang point dito ni Jesus, hayaan nyo siya. Kasi karapat-dapat lang tong, kumbaga parang, kung ipaparaphrase natin, itong babae na to, naintindihan yung value ko. Naintindihan yung deserve ko. Kayo, di ba, parang may sinabi nga ata siya doon kay Simon, na ikaw, nandyan ka. Di ba? Pero ito, hindi mo man lang pinunasan yung paa ko, hindi mo man lang inalok ng ganto. Pero yung babaeng ito, hindi siya tumitigil sa paghalik sa paa ko, di ba? Kaya parang yun nga, nakalugod sa Panginoon yung ginawa ng babae na yan. Ngayon, tayo, kung meron daw tayo na gagayahin when it comes sa worship, yan daw yun. Kasi meron dito, 4 characteristics. Ito nga parang pag binasa nyo yung book ni Darlene Check, yan, tungkol sa extravagant worship, hindi mawawala yung kwento niya. Tapos yung kwento niya talaga, kinukwento hanggang ngayon. Di ba? Kasi ang babae na to, it symbolize extravagant worship. At merong 4 na characteristics ang extravagant worship. Sabihin nyo nga, Yan. Kung gusto nyo tong gawin, yan, i-take note nyo to ha. Number 1, ang characteristic pala ng extravagant worship ay it focuses on the person of the Lord Jesus Christ. Ganun pala yon. Kapag extravagant worship, nakafocus sa Panginoon, sa person ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Sabi nga dyan, worship is not a climate we create. Ito paglilinaw to ha. A methodology we employ or a program we implement. A song set we schedule or a service we plan. Worship is a fixed gaze upon the Lord and a humble realization of the marvelous grace such an opportunity represents. Yung pala yun. Hindi siya climate, hindi siya programa o methodology. Yan pala ang ibig sabihin ng worship. Diba? Ako may naalala nga akong patungkol dyan, diba? Yung, kumbaga parang yung lost in wonder. Yun nga yung parang dapat daw, ganun yung maranasan natin sa Panginoon, na nalulost in wonder tayo, nawawala tayo sa sarili because of His beauty. Diba? Yung may isang tao na bumili ng ice cream sa convenience store, tapos nagsalin siya ng ice cream na gano'n, binigay yung sukle. Maya-maya, may nakita kasi siyang artista na grabing hinahangaan niya. Tapos napatingin siya sa muka, tuwan-tuwa siya dun sa muka. Kaya ang ginawa niya, yung barya, yung sinubo niya, tapos yung ice cream yung nilagay niya sa bulsa niya. Diba? Kasi na-lost in wonder na siya, hindi niya na alam kung ano yung gagawin. Dapat ganun din daw tayo. Every time na nag-worship tayo kay Lord, nawawala na tayo sa sarili na, ay, may problema pala ako. Bakit? Kasi gandang-ganda ka sa Panginoon. Ay, meron pala akong nararamdaman. Kaya nga sila Benhin, ganun yun eh. Na kapag nalimutan mo na yung sarili mo, mas naging real na si Jesus sa'yo, yung healing daw magte-take place na. Yung sickness will flee away. Amen? Ganun dapat. And also, sabi nga dyan, next, that woman entered a religiously, i-meditate nyo to, unwelcoming environment and endured the parasaical gazes because she was completely absorbed in the presence of the Lord and apprehended by His grace. Tingnan nyo to ha. There was no greeter to welcome her, usher to seat her, or fellow congregation member to encourage her. Ano lang ang sabi dyan? Next natin. But there was Christ and He was enough. Diba tayo kasi pag nag-worship na tayo, gusto pa natin, ay ganito, ay ganyan. Pero siya iba. Malalaman mong extravagant yung worship niya. Bakit? Si Lord pa lang, enough na sa Kanya. Diba? Kaya pag ikaw tinanong ka, anong kailangan mo para mag-worship? Huwag ka na magsabi siya, kailangan ganito, ganyan. Kaya diba minsan may worship din tayong a cappella lang, pero ramdam na ramdam natin yung presence ni Lord. Bakit? Kasi si Lord pa lang, enough na. Naintindihan? Amen? Okay, pangalawa naman, extravagant worship flows from a grateful heart. Ito naman yung, kumbaga, may pusong mapagpasalamat. Sabi nga dyan, an overflowing heart produced leaky eyes. Ayan. Her soul, mind, will, and emotions magnify the Lord. With her mind, imagine niyo to, she understood the magnitude
of forgiveness through Christ. With her will, she chose to receive that forgiveness by faith. And with her emotions, she gratefully wept and kissed and anointed and loved. Diba? At dito nga rin natin malalaman yung sinasabi ni Jesus, diba, na kapag mas marami yung kasalanang pinatawad sa'yo, mas thankful ka. Diba? And ganyan ang nangyari doon sa babae na yun. And sabi, a very grateful heart, focus on the wonderful person of Jesus Christ, will cause you to praise, shout, or leap. Minsan pa nga, maglilip ka or sing, or cry. But it will not be static. It cannot be static. And last, sabi nga dyan, emotionless worship is foreign to the Bible. Kaya nakita nyo, kapag nag-extravagant worship ka pala, lahat talaga ng sayo involved in with all that is within me will bless His holy name. Naintindihan? Kaya mali daw yung emotionless. Kailangan may mga pag-iyak, may mga 'di ba, yung parang may luha daw, may mga emosyon. Naintindihan? Kaya halimbawa kapag minsan nafe-feel mo parang wala ka nang maramdaman yan, magpa-search ka na sa Panginoon na baka malayo na ako sa Panginoon, baka hindi na siya ganun kagaya ng dati, 'di ba? And also, number 3 naman, extravagant worship fears not the judgment of others. Pero maganda to. Yung walang kinakatakutan. Yun pala ang worship talaga. Yung hindi mo iisipin ano yung sinasabi o iniisip din ng tao sa'yo. Sabi nga dyan, extravagant worship is impossible until my appreciation or forgiveness in Christ and my correspondent love for Christ supersede my fear of what others think about me. Yun pala yun. Na dapat hindi na mahalaga sa'yo ang iniisip ng iba. Gagawin mo yung best mo para kay Lord. Sabi, wiping feet with hair, kissing feet, she didn't care what anyone thought. Kasi di ba parang sa iba, kabaliwan to. Pero yun nga, she wasn't trying to make a show or to market some, anong tawag dyan? Yan. Yeah, worship style. She was loving her Savior. Okay? So yun yung sinasabi nga doon. Kaya tayo, hindi na natin dapat isipin pa yung iniisip ng iba, kundi mag-focus tayo sa Panginoon. And last na lang, extravagant worship finds expression in even the smallest act of service. Ito yung nakakatuwa na ganun pala yung extravagant worship na kahit maliit lang yan, di ba, ay gagawin mo pa rin yan para sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, this woman did not possess any special giftedness. She expressed worship in the simple, customary ways by which anybody could have served the Lord. Great worship is much less about what I do than it is how I do it. And even more importantly, for whom I do it. Kaya nga sabi dyan, go ahead, worship Him because it's why you exist. Amen? Naintindihan? So yun po ang extravagant worship. So ngayon, sa pagtatapos po natin, sa'yo naman, isipin nyo maigi, when it comes naman sa buhay mo, bakit ka daw kinakailangan mapa-worship sa Panginoon? Ano yung mga, kumbaga parang dapat mong ibigay na alam mong deserve niya? Ayan, ito, by thinking these things, di ba? Yung tungkol sa grace tsaka sa mercy. Ako, personally, yan ang testimony ko. Kapag gusto kong purihin ng Panginoon, sambahin siya, syempre iniisip ko muna yung kung sino siya sa buhay ko, tapos iniisip ko rin ano yung mga ginawa niya. Tapos yun nga, hindi talaga ako natatapos sa pag-worship at pagpapasalamat ko kay Lord. Kasi yun yung doon parang yun yung fuel doon para magawa mo yung pagsamba mo kay Lord. And at the same time, ito, pag naalala mo to, na yung grace binigay sa'yo ng Panginoon, tsaka yung mercy niya. Ngayon, ulit, ano daw yung ibig sabihin ng grace? Ito daw yung hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Yun yung grace, di ba? Ano yung hindi mo deserve, pero binigay sa'yo? Everlasting life, langit, di ba? Yung buhay ni Jesus, yun yung mga hindi mo deserve. Samantalang yung mercy naman, ito yung deserve mo, pero hindi binigay sa'yo. Diba? Sample niyan, yun nga, yung punishment, diba? Yung eternal hell, diba? Condemnation, yan yung deserve mo talaga kasi makasalanan ka makasalanan tayo. Pero, hindi binigay sa atin ng Panginoon. Kaya dito natin maiisip na, kaya pala, diba? Kaya pala namin dapat papurihan ng Diyos kasi yun ang ginawa niya. Diba? Na binigyan niya tayo ng grace, tsaka yung mercy. Naisipin nyo, nawawala,
pero hinanap ng Panginoon. 'Di ba? Makasalanan, pero pinatawad ng Panginoon. Tayo yan. Walang pag-asa, pero binigyang halaga ng Panginoon. Naintindihan? Kaya halimbawa, parang when you look, 'di ba, sa buhay mo, parang minsan kahit ikaw din naaano ka sa sarili mo na grabe, natiis ako ng Panginoon na ganito, 'di ba? Parang nailigtas niya ako kahit ganito pa man ako. Kasi ganun talaga, 'di ba? Siya ay mapagbiyaya, siya ay maawain. Kaya he deserved our praise. And last picture na lang, ito, si Jesus, 'di ba? Dahil nga communion naman 'to. Si Jesus Christ, kapag tinitingnan niyo siya sa krus ng Kalbaryo, napapaisip ba kayo, yan ba, sagutin niyo to deserve niya ba yan? Yan. Pag tinatanong kayo, yung mapako sa krus, mapahirapan, di ba? Si RR noong nakaraan, may na-search siya kung gaano kagrabe yung dinanas pala ng Panginoon doon, di ba? And as in, grabe talaga. Parang hindi mo ma-imagine nakakayanin ng isang tao yun. Pero kinaya niya para sa ating lahat. Hindi niya deserve, pero ginawa niya para sa ating lahat. Ito nga, usapang Diyos na ha. Si Diyos Ama, si Lord, hindi siya, kailanman nagkulang sa ganyan. Si Lord, nung nagpabaptize siya, ang sabi ng Diyos Ama, "This is my Son, in whom I am well pleased." Yung appreciation, nandun. Yung affirmation, nandun. Diba? Tapos sinasabi pa ng Diyos Ama, talagang inaano niya, diba? Parang inaangat niya ang Panginoon na, yung the Father and the Son, diba? Is one. Ang iisa lang sila. Tapos yung Holy Spirit, hindi rin nagkulang patungkol dyan. Diba? Bakit? Kasi every time na yung Holy Spirit, dumadapo siya o pumupunta siya sa isang buhay, yung Holy Spirit, minamagnify at ginoglorify niya si Jesus. And pagdating sa atin, yun yung isipin natin, kamusta tayo? Na ibibigay ba natin yung talagang worship, yung glory na deserve ng Panginoon? Amen? Amen. Kaya ngayon, isipin natin, parang mag-isip tayo, ano sa mga ginagawa natin, yung parang aminado tayo, ay hindi to deserve ni Lord. And ngayong araw na to, magpabago tayo sa Panginoon. Kasi total naman, di ba, Teshuvah pa rin, days of repentance. Kailangan pagsisihan talaga natin yan. Di ba, minsan, parang yung pagsisisi kasi natin, ginagawa pa rin nating biro eh. Di ba? Pero it's time na magpabago sa Panginoon. Di ba? Noong mga nakaraan, may nagsasabi sa akin, wag mo masyadong anuhin yan, bihin yung ganyan. Pero naniniwala ko, gusto tayong palalimin ng Panginoon. Gusto tayong i-improve ng Panginoon. And kailangan lang, magpawasto tayo sa Kanya. Amen?